Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, mga tagapakinig. Muli po ay maraming salamat po dito sa pagdalaw ninyo sa ating channel. Well, bago po natin silipin yung malalaking balita tungkol pa rin sa mga nagaganap dyan sa digmaan ng Israel at ng Iran, gusto ko pong tawagin muna ang inyong pansin dito sa isa sa pinakamahuhusay na strategy ng Israel na ina-apply nila sa gerang ito. Ayon po sa report, mayroon ng humigit kumulang na 9 na matataas na military leaders ng Iran na nailigpit na ng puwersang Israel. So ito po mga matataas ito na opisyal ng IRGC at ng Iranian military na kabilang sa circle of friends, kumbaga parang circle ng supreme leader na si Ayatollah Khamenei. At unfortunately, lahat po ito'y patay na. Ibig sabihin nito mga kababayan, talagang napakalupit at napakahusay ng intelligence and tactics ng Israel. At napabalita po na isa sa mga taktikang ginagamit ng Israel ngayon ay ang mga mobile phone nitong mga general na to. Ginagamit daw ng Israel ang mobile phone tracking technology para i-assassinate ang isang target. Ayon po yan mismo sa report ng Iran International. And Israel is reportedly using mobile phone tracking to find and kill important Iranian military and nuclear figures. The IRGC-affiliated Fast News Agency has reported that mobile phone tracking technology is being used to carry out assassinations inside Iran. Kung matatandaan ninyo yung political leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh, ang sabi sa balita, ganitong paraan din daw po siya pinaslang. Israel uses mobile tracking to assassinate individuals in Iran. It previously killed Ismail Haniyeh the same way in Tehran, the outlet said. Kumbaga parang nagmistulang bomba yung cellphone niya na pinasabog ng salarin remotely. May control yung nagpasabog kahit nasa malayong lugar siya. At ang sabi po sa report, kahit daw naka-off yung mobile phone, pwede pa rin daw matrack yung kinaroroonan ng may-ari. So, ibig sabihin, may tracking device, may GPS na nakatanim dun sa telepono nila, di ba? Kasi paano mo matutunto ng kinaroroonan ng isang cellphone owner kung walang GPS yon, di ba? Kaya po ngayon, isa sa mga may higpit na panawagan ng rehimen sa mga opisyal nila, iwasan munang gumamit ng mobile phone habang nagaganap po ang gera. Ito ngayon ang tanong dyan, mga kababayan. Paano sila nagko-communicate pag nasa malayo? Ano ginagamit nila? Gumagamit ba sila ng sulat na lang or fax machine? Pero in fairness sa taktikang to mga kababayan, kasi malaki ang maitutulong nito, napakatalino ng gumawa nitong ganitong taktika. Kasi pwede nilang mapabagsak ang rehimen, ang buong gobyerno sa pamamagitan nito. Sa ganitong taktika, sinusubukan ng Israel na harangin ang lahat ng komunikasyon sa pagitan ng mga opisyal ng gobyerno. At kapag hindi na sila makapag-contact ng maayos, posibleng magkagulo sa Iran na pwedeng magresulta ng pagbagsak ng gobyerno. Tama? Yun ang magiging impact nito. Kaya siguro ginawa ng Israel yung ganyang taktika, di ba? At maliban dyan, alam nyo po, meron pang isang planong binuo ang Israel para maubos na parang mga daga itong mga generals ng Iran. Ang sabi sa isang report, gumawa daw ang Mossad ng isang kunwa-kunwari ang hotline dyan sa Iran na bigla daw tatawag sa mga Iranian generals at sasabihin na punta kayo dito, meron tayong emergency meeting. So since emergency meeting yun, pupunta dun yung mga generals. Saka sila ngayon iwa-wipe out. Ito, nasa balita, ito pakinggan ninyo ha, dito sa Daily Wire. Israeli Secret Service operatives used a fake phone call to trigger what appeared to be an emergency meeting among Iran's top military leaders, and then targeted the location of the meeting. Ang husay, di ba? So yan po yung ating mga unang balita sa episode na to, no? Mamaya marami pa tayong pag-uusapan mga kababayan ng mga fresh updates tungkol dito sa gerang nagaganap sa Iran at sa Israel. Ngayon, pag-usapan natin mga kababayan, gaano na ba kadelikado ang buhay ni Supreme Leader Ali Khamenei ng Iran? Kasi ito talagang pinaka-ugat ng problema, itong matandang ito eh.
ito ang nagdidesisyon sa buong gobyerno ng Iran eh. Kasi alam nyo, sigurado ako mga kababayan, itutuloy ng Israel ang plano nilang patayin itong matandang ito kahit pigilan pa sila ng US. Kung napanood ninyo yung ating nakaraang episode, putok po sa balita na pinipigilan daw ni Trump si Netanyahu na i-assassinate si Khamenei. Pero ang sabi ni Netanyahu, gagawin namin kung anong dapat gawin. Tapos hindi na siya nagbigay ng detalye. So are you going to target the Supreme Leader? Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details. So dito mga kababayan, isa lang talaga ang pwedeng maging kapalaran nito ni Khamenei, ang mamatay. Diba? It's either sa sakit o ma-assassinate o bitayin. Basta mamatay. Walang opsyon para mabuhay siya o mapatawad at magretiro at mamuhay ng tahimik. Wala po eh. At maliban sa assassination, isa sa mga opsyon na pinag-iisipan nila ngayon ay ang execution. Balak nilang bitayin si Khamenei sa harap ng publiko. Kahapon po ay isang banta ang sinabi ni Israeli Defense Minister Israel Katz laban dito sa Supreme Leader ng Iran. At ang sabi niya, posible daw matulad ang kapalaran ni Khamenei kay Saddam Hussein. Binabalaan ko ang diktador ng Iran na itigil na ang paggawa ng war crimes at pagpapakawala ng missile sa mga sibilyan ng Israel. Tandaan niyang mabuti ang sinapit ng diktador sa kalapit na bansa ng Iran na mas piniling makipaglaban sa bansang Israel. Ayan nagpapahiwatig na si Minister Katz kung anong magiging kapalaran nitong Supreme Leader ng Iran. Hindi niya binanggit yung pangalan ng leader na nasa kataping bansa na sinasabi niya. Pero syempre alam naman natin kung sino yon, si Saddam Hussein yon. Talagang napaka-controversial nito noon eh. At napanood din natin kung anong ginawa sa kanya, kung paano siya pinatay, di ba? In-execute siya sa harap ng buong mundo. So, baka nga ganito din ang gawin kay Khamenei. At ayon po sa pinakahuling report mga kababayan, nananawagan na po si Donald Trump kay Khamenei na sumuko na. Unconditional surrender ang hinihingi ng presidente ng Amerika. Yan ang post ni Donald Trump dated June 18. Kailangan ng sumuko ni Khamenei unconditionally. Sinabi po yan ni Donald Trump pagkatapos magpakawala na naman ulit ng konting missile dyan sa Tel Aviv ang bansang Iran. Bakit ko sinabing kaunti? Kasi alam nyo, hindi na tulad ng dati yung ginagawa ng Iran ngayon na pinapakawala nilang missile. Dati daan-daan sila kung magpakawala. Nung isang araw, napansin ng mga reporter bakit ang konti na lang ng pinapakawala na missile ng Iran. Nung June 17, 30 lang. Actually, noong linggo, 200 pa yan. Then pagpasok ng Lunes, 65 missiles na lang yung pinakawala nila. And nung June 17, Martes, 30 na lang. So ano ibig sabihin nun mga kababayan? Kasi for your information mga kababayan, alam nyo, sa kabuuan ang bilang daw ng mga ballistic missile na meron ang Iran sa kanilang imbakan ay nasa 3,000. About 3,000 total capacity, of which anywhere between 1,000 to 2,000 have the ability to travel the distance from Tehran to Tel Aviv. At mula nung mag-umpisa ang gera, nakaka-400 na sila ng pinapakawalang missiles. So sabi nung iba, baka daw nagtitipid na. Pero alam nyo kung totoo nga na 3,000 ang inventaryo ng mga missiles ng Iran? Tapos 400 pa lang ang nawala, madami-dami pa rin yung natitira, di ba? Nasa 2,500 pa. Alam nyo kasi mga kababayan, ito na lang yung ipinagmamalaki ng Iran eh, yung mga ballistic missiles nila. Dahil sabi ko nga sa inyo, walang silbi ang mga sundalo ng Iran dahil hindi naman sila makakatawid ng disyerto para sumugod sa Israel eh. Ang gera ngayon hindi nakatulad nung unang panahon na susugod ka sa kabilang bansa. Posibleng magamit yan kung may mismong mga army na lumusob sa Iran. Let's say, merong barkong pandigma na dumaong doon tapos nagbaba ng maraming sundalo. O kaya may mga helicopter, may mga parachuters na bumaba doon. Yan, pwede magamit yung ground troop ng Iran. Tapos yung Iranian Navy, napakahina. Wala naman silang maraming malalaking barko eh. Doon sa nakita natin, puro mga speedboat. Yung Air Force nila, wala na ring silbi. Winasak na ng Israel yung pinakahuling American-made na jet ng Iran. Kaya nga nag-declare ng Israel ng air superiority dahil wala nang kakayahan ang Iran na harapin ang Air Force ng Israel sa duelo ng mga jet sa ere. Hindi na kayang gawin ng Iran yon. Nasakop na ng Israel ang buong himpapawid ng Iran. Kaya yung mga ballistic missiles na yan
ang talagang ipinagmamalaki ng Iran sa kanyang mga kalaban. Pero ang problema, aanhin mo naman ang sangkaterbang ballistic missile kung wala ka namang missile launchers. Ang sabi sa balita, umabot na sa 30 or 40% ng mga launchers ng Iran ang winasak ng Israeli Air Force. Kaya siguro kumukonti na lang din yung mga missiles na naipapalipad nila. Kasi halos ubos na yung kanilang missile launchers di ba? At ang sabi pa ni Donald Trump ganito, ngayon ay hawak na natin ang lubos, at ganap ang kontrol sa himpapawid ng Iran. Mayroon mang magagandang sky trackers at iba pang kagamitang pandepensa ang Iran, at marami sila nito, pero hindi pa rin yan may kukumpara sa mga kagamitang ginawa, dinisenyo, at nilikha ng Amerika. Walang sino man ang makakatalo sa husay ng matanda, pero maasahang Estados Unidos. So ayan nasakop na nga talaga ng US at Israel ang himpapawid ng Iran. Pero pansinin ninyo yung post ni Donald Trump. Ang sabi niya dyan, nasakop na namin. Dapat ang nilagay niya dyan, nasakop ng Israel. Ano ibig sabihin? Meaning, sumasali na siya sa gera. Dinadamay na niya yung sarili niya, nasakop namin sabi niya. At ang katunayan na sumasali na nga siya sa gera, sabi sa balita, kinukonsider na daw ngayon ni Donald Trump ang umatake direkta sa Iran. Mismong puwersang Amerikano aatake sa Iran. Ayon po yan sa mga source sa White House. The president considering a possible U.S. strike on Iran, that according to multiple current and former administration officials. Yun naman talaga ang kailangan mga kababayan Doon sa ating nakaraang episode, kung matatandaan ninyo, tinalakay natin yung tungkol dun sa 30,000 pounds na bunker buster bomb ng Amerika. Isang napakahalagang bomba na pwedeng sumira dun sa mga nuclear facilities ng Iran na nakabaon sa ilalim ng lupa. Kasi kapag wala itong bombang ito, na tanging ang B-2 bomber lang din ng US ang pwedeng magdala dahil nga sa sobrang bigat, biruin nyo 30,000 pounds. B-2 bomber lang ang pwedeng magdala nito. At kapag wala ito, nonsense ang pag-atake ng Israel sa mga nuclear facilities ng Iran. Pwede silang mag-inflict ng damage pero hindi nila mawawasak ng kumpleto. Diniscuss na natin na hindi yun basta-basta masisira. At ang katunayan, sabi nga ng nuclear watchdog ng United Nations, intact pa rin daw yung Fordo nuclear facility ng Iran. Ang Fordo nuclear facility ng Iran, para sa inyong kaalaman, 90 meters po ang lalim niyan sa ilalim ng lupa. That's 260 to 300 feet ang lalim. At ang Natanz nuclear facility sa Isfahan, may lalim po yan na 10 meter. 10 meter is 29 to 35 feet. Napakalalim nun mga kababayan, kaya hindi yun basta-basta masisira lang ng jet fighter. Ang kailangan talaga dyan is yung napakabigat na bunker buster bomb ng US. Yung tinatawag nilang mother of all bombs. Ito sabi sa balita Iran's nuclear sites have not suffered damage since Friday, says Energy Chief. There has been no indication of a physical attack on the underground cascade hall containing part of the pilot fuel enrichment plant and the main fuel enrichment plant. So intact pa rin talaga kahit binomba na ng Israel. Kasi nga nasa ilalim ng lupa Hindi yan basta-basta kayang tamaan ng airstrike. Yan pa naman ang kailangang wasakin dahil nandyan ang 60% ng uranium enriched ng Iran na gustong tanggalin ng Amerika. Hanggang ngayon, ayaw ipagamit ni Trump yung bunker buster na yan. So anong mas magandang gawin? Kung ayaw mong ipagamit, di ikaw mismo ang gumamit, di ba? Kung ayaw ni Trump na ipagamit yung bomba na yan sa Israel, di sila mismo ang mag-operate, sila mismo ang magbagsak nun sa Iran. At magagawa lang nila yon kung makikisali sila sa gera at magdideklara sila ng war laban sa Iran. Kasi ngayon, tumutulong lang sila sa Israel for defense So para makagawa ka ng offensive move, dapat magdeklara ka ng gera laban sa kanila. At kapag nagamit na yan, kaya niyan na tumagos hanggang mahigit 100 feet sa ilalim ng lupa. At sabi pa ng isang napanood natin sa BBC, 90% na bibilis ang trabaho kapag sumali ang US. Kaya ang buong mundo ngayon nakatingin kay Donald Trump, nakatingin kung anong susunod na gagawin niya, kung siya ba'y magdidesisyon na sasali sa gera o hindi. Yan ang pinakahihintay ng lahat ng mga reporter ngayong araw na to, yung kanyang desisyon.
Well, may mga nagsasabi na hindi yan matutuloy, huwag kayong mag-alala. Magkakasundo-sundo yan bandang huli. Tinatakot lang ni Trump si Khamenei, tinatakot lang ni Trump ang buong mundo. Sana nga ganun. Meron kasing post na inilabas si Donald Trump na parang pananakot kay Khamenei. Ito, dito sa isang post niya, no? Alam namin eksakto kung saan nagtatago ang tinatawag na Supreme Leader. Madali lang siyang patamaan. Pero ligtas siya roon dahil hindi namin siya tatanggalin o papatayin, hindi pa ngayon. Pero ayaw naming may nagpapalipad ng mga missile papunta sa mga sibilyan o sa mga sundalong Amerikano. Nauubos na ang aming pasensya. Salamat sa inyong pansin sa bagay na ito. Actually mga kababayan, nung nabasa ko to, ito nga ang nakakatakot Yung pananakot ni Trump kay Khamenei. Bakit kanyo nakakatakot? Kasi tingnan nyo mga kababayan, nung una, ang sabi ni Donald Trump kay Netanyahu, huwag mong papatayin si Khamenei. That Benjamin Netanyahu, the Israeli Prime Minister, was planning an assassination of the Supreme Leader of Iran, Ayatollah Ali Khamenei, and that President Trump intervened and blocked it and said, you will not do this. Pero ngayon, tingnan nyo mga kababayan, pinagbabantaan na niya ang buhay ni Khamenei. Meaning, may pagbabago sa isip ni Donald Trump. So tama yung assessment natin noong nakaraang episode, magbabago at magbabago pa rin talaga ang isip ni Trump bandang huli. Ayan na nga, nagbago na. Maybe one of these days, ililigpit din itong si Khamenei. Or kung hindi man, i-execute siya sa harap ng buong mundo dyan sa edad niyang 86 anyos. Maliban na lang siguro kung matuluyan siya sa sakit. Noong panahon ng kampanya, ang sabi ni Donald Trump, hindi mai-involve ang Amerika sa geras ng ibang bansa. Ayan ang linaw-linaw. Ang sabi dito sa balita, they said he will start a war. And I'm not going to start a war. I'm going to stop the wars. Pero ngayon, ano nakikita ninyo? So dito, mahirap magsalita ng tapos talaga na si Donald Trump hindi sasali sa gera. Magkakasundo-sundo yan bandang huli. Sana nga ganun. Pero again, hindi natin alam. At ang kapansin-pansin pa dito mga kababayan, meron kasing nagaganap na pagkilos ng mga sundalo at saka ng mga warship, na mga warplanes ng US papuntang Middle East. Umpisa nung June 15, nagkaroon na po ng transfer ng mga eroplanong pandigma ng Amerika papuntang Europe. Nagpunta sila sa England, dyan sa Scotland at saka sa Spain. Pero lahat ng ito, ang destinasyon is sa Middle East. At ang sabi, gagamitin daw ito as contingency or reserba in case na magkaroon ng gera sa Middle East. Hindi ka naman mag-i-effort ng ganyan kung wala kang tototohanin Sabi sa balita, pinag-iisipan ni Trump na umatake sa Iran. Tapos ipinatransfer niya yung ibang mga planes at saka mga ships papuntang Middle East. Ang balita ko, tatlo na daw yung aircraft carrier ng US na nandyan ngayon sa Middle East So para saan ito? For what? Bakit sobrang dami ng ipinapadala dun? Tapos nagpadala pa dun ng nasa 30 refueling tanks. Alam naman natin kung para saan yan Pag meron ng refueling tanks or refueling plane, ibig sabihin merong magaganap na gera, tama? Yan kasi ang maglalagay ng gasolina sa mga eroplano Tapos ngayon, pinagbabantaan yung buhay ni Khamenei. And alam nyo ba na ipinag-utos na rin ng gobyerno ng Amerika na magkaroon ng evacuation yung mga staff ng US Embassy sa Israel. Tapos may balita pa na time is running out na daw, nauubos na daw ang oras. But then the International Atomic Energy Agency came out with a report that Iran has enough enriched uranium to produce 9 nuclear bombs. Time was running out. So anong ibig sabihin ng mga to mga kababayan? Yung mga ganitong balita mga kababayan, ito'y mga paramdam, mga pahiwatig na nagbibigay dahilan sa Amerika para sumali ka na sa gera. At ayon po sa pinakahuling balita ng Wall Street Journal, inaprobahan na po ni Donald Trump ang plano ng pag-atake ng US sa Iran. Yun nga lang, wala pang order para ipatupad. Inaprobahan pa lang yung plano. Well, in the last hour, President Trump, it's reported in the Wall Street Journal, has ordered but not yet approved plans to attack Iran. So that means the steps are in place. The US is one step closer getting towards being directly involved in this war. Take note ang pinag-uusapan natin dito is yung direktang pag-atake ng Amerika sa Iran.
Aprobado na daw po yung plano. So ayan isang hakbang na lang. Order na lang ni Trump ang kailangan. Pasok na ang US sa gera. So baka sabihin nyo, ba't napaka-arte naman ni Trump? Kung talagang gusto niya, di pirmahan na niya, tuloy na niya. Alam nyo, mahirap din kasi yun mga kababayan, di yun ganun kadali. Una, hati ang isip ng mga politiko sa Amerika. Hati rin ang isip ng mga tao sa Amerika. May gusto, may ayaw. At pangalawa, maraming pwedeng mangyari kapag pumasok na ang Amerika sa gera. Walang kalaban-laban ng Iran. At syempre, hindi naman papayag ang Russia at China na basta ganun na lang na maagaw na mga Western countries yung Iran. Mawawala ng impluensya ang Russia at ang China sa Middle East, di ba? Yan ang kanilang kumbaga, satellite sa Middle East Posible ngayon nananahimik lang yan dalawang bansa na yan. Kunwari ayaw nilang makialam. Pero I'm pretty sure na kapag sumiklab ang gera na kasama ang US, makikialam tong dalawang ito. Sure yan mga kababayan. Sabi nga ng isang balitang nabasa ko, seismic change. Lindol ang mangyayari kapag pumasok ang US sa gerang ito. Kaya I'm sure pinag-iisipan talaga ni Donald Trump itong gerang ito, itong hakbang na gagawin niya dito. Na yun naman ang hinihintay ng lahat ng mga reporter, actually buong mundo naghihintay dyan. So ang tanong, ano naman ang naging response ni Khamenei dun sa mga social media post ni Donald Trump? Yung binibigyan siya ng ultimatum na unconditional surrender, yung assassination sa kanya in the future. Ano ang mga response ni Khamenei dito? Aba, matitindi yung mga sagot niya dyan. Dun sa isang post niya, ang sabi niya, let the battle begins. At dito sa isa pa niyang English account, ang sabi niya, no mercy. At magkakaroon daw ang US ng pinsalang hindi na maaayos kapag nakialam sila sa gera. Kapag tinanong ninyo ang mga taong pamilyar sa politika sa rehiyong ito, alam nila na magiging trahedya kapag nakialam ang Amerika sa isyong ito. Mas malaki ang malulugi sa kanila kaysa pinsalang matatamo ng Iran. Kapag nagkaroon ng mga tropang Amerikano sa bansang ito, walang duda, maghahatid ito ng malaking pinsala sa kanila na hindi na maibabalik pa. Pinagbabantaan nila tayo, at hayagang sinasabi na sumuko na tayo. Hindi katanggap-tanggap yan. Gusto nilang sumuko ang buong bansa, at dapat daw kaming lumapit sa kanila at sumuko. Nakakagulat. Una sa lahat, ang dapat nilang pagbantaan ay ang mga taong nasisindak sa mga banta nila. Napatunayan na ng Iran na hindi kami natitinag sa pananakot ng mga nagbabantang yan. Matatag na naninindigan ng bansang Iran laban sa ipinataw na digmaan sa amin, gaya ng matatag nitong pinaninindigan hanggang ngayon, at matatag din itong lalabanan ang isang sapilitang kapayapaan. Hindi susuko ang bansang Iran kahit kanino, sa harap ng mga pamimilit. Gumawa ng napakalaking pagkakamali ang mga Zionistang kaaway, isang mabigat na krimen, at dapat lang na maparusahan, at ngayon ay pinarurusahan na. Kung makikialam ang Amerika sa operasyong militar, walang duda na magkakaroon ito ng pinsalang hindi na maayos o maibabalik pa. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران ناپذیری خواهد بود بدون تردید. Hindi kasi takot mamatay ito Wala siyang pakialam kung mamatay siya. Pero wala rin siyang pakialam kahit mamatay pa yung mga kasama niya na ayaw pang mamatay. Walang malaking halaga ang buhay ko para ialay. Maraming kapansanan ang katawan kong ito. Mabuti na lamang ay mayroon akong mabuting karangalan na natatanggap kahit galing lang sa inyo. Iniaalay ko itong lahat sa aking kamay para sa Islam at sa rebolusyong ito. Handang-handa akong isakripisyo ang lahat para sa inyo. O aking pinuno, o aking Panginoon. Ipagdasal mo kami. Ikaw ang aking guro. Ikaw ang leader ng kilusang ito. Ikaw ang leader ng rebolusyong ito. Ikaw ang aming suporta, at magpapatuloy kami sa pagsunod sa iyong landas. Taglay ang patuloy naming lakas at kapangyarihan. Lahat ng ito ay dahil sa iyong suporta, pagtitiyaga, at mga panalangin. So mukhang wala nang aasahan si Trump dito mga kababayan. Sarado na talaga isip nito. Assassination na lang talagang pinakamagandang magagawa para kahit papano
may magbago kung hindi dapat matuloy ang gera, di ba? So iwan na muna natin si Khamenei. Kamustahin natin ang Israel ngayong araw na to, June 19. Base po sa mga balita ay nagpapatuloy pa rin daw sa missile attack ang Iran laban sa Israel. Nagbabala po ang bagong Iranian Chief of Staff na mag-evacuate na daw ang mga nasa Jaffa at Tel Aviv dahil magpapaulan na daw siya ng bomba bilang parusa. At nagkaroon naman po ng mga pambobomba, mga kababayan. Ang Aerospace Force ng IRGC at ang Air Defense Headquarters ang nangunguna sa operasyong ito, sa tulong ng iba pang mga armadong puwersa gaya ng Army, IRGC, at ng Kapulisan, sa suporta ng Ministry of Defense. Sa biyaya ng Diyos, matagumpay nilang tinamaan ang kaaway sa pamamagitan ng pagtuon sa mga sensitibo at mahalagang target. Pero, ang mga operasyong ginagawa natin hanggang ngayon ay pawang babala o deterrence lamang. Ang mga operasyon sa paglalapat ng parusa ay gagawin natin sa lalong madaling panahon. Dahil dito, seryosong pinapayuhan ang mga naninirahan sa mga matataong lugar, lalo na sa Tel Aviv at Haifa, na iwan na ninyo ang mga lugar na ito para sa inyong kaligtasan at huwag gawing biktima ang inyong sarili ng hayop na pagnanasa ni Netanyahu. Sinisigurado din namin sa buong mundo na ang dakilang sambayan ng Iranian, sa tulong ng kanilang sandatahang lakas, ay tiyak na maghihiganti para sa dugo ng mga martir. Sa kalooban at kapangyarihan ng Diyos, inshallah. Okay, so itong warning na ito ay sinabi ni General Mosavi noong June 17 at nagpakawala nga sila ng mga bomba nun. Pero hindi na po ito kasing dami ng mga naunang pinakawalan ng Iran na umabot ng hundreds, kaya madali nang na-intercept ng Iron Dome. May isang sumablay dyan na tumama sa isang parking lot, pero wala naman pong nasaktan. Well, ang sabi nila parking lot daw yon, pero may mga nagsasabi sa ibang bansa na automotive factory daw yung tinamaan, hindi parking lot. Well, hindi natin alam. At ayon sa report ay nasa 10 to 15 missiles po ang pinakawalan ng Wednesday, June 17 hanggang June 18. So konti lang. Pero ang interesting kasi dito mga kababayan, ginamit na po ng Iran yung isa sa mga pinagmamalaki nilang bomba, yung Fatah-1. Isa sa mga sinasabing pinakamalakas at pinakamabilis na ballistic missile ng Iran. Actually, bihirang gamitin ito ng Iran eh. Ang unang beses na ginamit ito ay noong October 1, 2024 sa Jerusalem. Pero so far, wala naman pong nasawi o nasaktan dito sa pag-ataking ito. In fact, may ilan pang mga Israeli na nagpunta pa sa dagat eh, nag-beach pa eh. Ang mga Israeli kasi, pinipilit pa rin nilang maging normal ang buhay nila. Kahit may gera, they're trying to become normal. Pagdating ng umaga, nandun sila sa tabing dagat, papaaraw sila doon. Pero paggabi, milyong-milyong Israeli ang nasa loob ng mga bomb shelters kasi normally gabi umaatake ang Iran eh. So yan po ang nangyari ng June 18 or June 17 hanggang 18. Pero ngayon, June 19, nagpakawala po ang Iran ng isang ballistic missile attack bandang alas 6 ng umaga sa Israel. 4 na lokasyon po ang tinamaan dito sa pag-ataking ito. At ayon sa report ay mayroon pong 65 katao ang sugatan sa pag-atake. Kabilang sa tinamaan po ay ang Soroka Hospital sa Beersheba sa southern Israel. Kabilang daw po sa mga nasugatan sa ospital ay isang 80 years old na lalaki at 2 babae na nasa edad 70. Kapwa nasa malubhang kondisyon ngayon ang 2 babae. At dahil po dito mga kababayan sa pangyayaring ito, may shoot to kill order na po laban kay Khamenei. Ito po sabi ng Defense Minister ng Israel mga kababayan. Gusto kong sabihin sa inyo na ang mga diktador na gaya ni Khamenei, na namumuno sa isang bansa gaya ng Iran, kung saan nakaukit sa kanilang bandila ang ganap na pagkalipol ng bansang Israel. Itong pambihirang layunin na wasakin ng Israel ay hindi dapat pabayaang magpatuloy. Alam ko na ngayon na si Khamenei ang modernong bersyon ni Hitler. Ang taong yun ay nasa kapangyarihan sa loob ng ilang dekada. Malaki ang impluwensya ng kanyang ideolohiya,
At sinabi niya na sumasang-ayon siya sa pagwasak ng Israel. At ginagamit niya ang lahat ng meron siya, kahit pa ang kapakanan ng kanyang mga mamamayan para lamang sa kanyang layunin. At nakita natin ngayon na personal na iniutos niya na pasabugin ang mga ospital, at ganun din ang mga residential buildings. Para sa kanya, bahagi ito ng layuning wasakin ang bansang Israel. Inilapat na namin ang layunin ng digmaang ito, ang alisin ng nuclear, at ang wasakin ang mga missile threats. At iyan ang iniutos sa IDF, at alam nila na para makamit yan, sa lahat ng mga targets, ang taong yan ay hindi na dapat hayaang mabuhay. So tama yung ating assessment, magiging walking dead man itong taong ito. Ito talaga ang magiging kapalaran ni Khamenei bandang huli. It's either assassination or execution, hindi natin alam. Pero isa dyan. So yan po yung mga pinakahuling kaganapan dyan sa Israel. Meron ng mga taga-Israel na nakalabas na ng bansa, yung iba sa kanila is nasa Cyprus. So yan po yung sa Israel. Ngayon, kamustahin naman po natin ang Iran. Sa Iran, patuloy pa rin po ang dagsa ng mga sasakyan sa kalsada para makaalis sa Iran dahil takot na nga yung mga tao, lalo na nung nag-anunsyo si Donald Trump kahapon na i-evacuate ang city of Tehran. Talagang nagkumahog talaga ang mga tao para lang makaalis dun sa city. Yun nga lang mga kababayan, napakabigat naman ng traffic. Sobra daw ang traffic ngayon dyan sa Tehran dahil daw sa dami ng mga tao na gustong makaalis. At base po sa report, meron daw mga nakatakas na mga addict sa rehabilitation center dyan sa Tehran. Ito, medyo nakakatakot itong balitang ito. Paano kung naglalakad ka sa kalye? Diba? Buti na lang kamo, nakasakay itong mga tao dyan sa kotse. Yun nga lang, paano yung mga biglang batuhan kung sakali, diba? Posible na mambato tong mga addict na to ng mga bintana o ng mga windshield. Maliban dyan, meron din daw kulungan na nabuksan dahil halos wala na pong kontrol yung mga kapulisan dyan So meron daw mga nakatakas na mga preso. At dahil hindi na nga kontrolado ang sitwasyon, nagkaroon pa daw ng riot dyan at meron daw 9 na presong namatay. Ngayon, kung pupunta naman tayo sa istasyon ng tren, wala na daw tao dun. Wala na daw tao sa mga istasyon ng tren dyan sa Tehran. Dati lagi daw puno itong mga istasyon na to At kung pupunta ka naman sa mga streets, parang lockdown, walang katao-tao sa labas. At syempre, wala na rin tao sa loob ng bahay dahil nagsilikas na nga. Or yung iba, nagkukulong sa mga basement nila. Sarado din daw lahat ng mga establishments, ng mga tindahan. At gaya nga ng naibalita natin nung isang gabi, karamihan sa mga Iranians ay lumabas ng bansa. Nag-cross border papuntang Turkey, papuntang Azerbaijan at meron din daw nagpunta sa Pakistan. Lalo na yung mga Pakistani nationals na nag-aaral sa Iran. Bumalik na sila sa Pakistan. Pero kasi ang balita natin dyan, ipinasara daw yung border ng Pakistan or yung Iranian-Pakistan border. Ipinasara yan ng Pakistan sa kahilingan ng Estados Unidos. Well, Pakistan has shut all major border crossings with Iran and issued an advisory against its nationals traveling there. So dito makikita natin na para bang plano talaga ni Trump na i-isolate ang Iran. At syempre ang Pakistan sumunod dahil ayaw din naman nila na masira yung relasyon nila sa Amerika kung yun ang gusto ni Trump, di ba? Although meron ding mga Iranians na nag-stay na lang sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga bayan. Pero ang problema naman kasi, pag nag-stay ka naman, pahirapan naman. Kasi kung matatandaan ninyo dun sa ating nakaraang episode ng mga balita, sinira po ng Israeli forces ang mga water infrastructure dyan sa city. So pahirapan talaga ngayon na makakuha ng tubig doon. Dagdag mo pa, wala pang tindahan. So kawawa ka pag wala kang stock. Dagdag mo pa daw yung mga ATM. Alam nyo yung mga ATM ngayon dyan sa Tehran, hindi gumagana. At ang sabi, nagkaroon daw kasi ng cyber attack sa mga bangko. Nakita namin na nagkaroon ng isang cyber attack na target ang dalawa sa ating mga bangko. Ang Bank SEPA at ang Bank Pasargrad. Gusto ko lang din idiin sa inyo na ang pagkaantalang nangyari sa operational system ng mga bangkong ito ay hindi naman nagresulta sa pagkakompromiso ng mga data ng mga tao. Kaya yung mga tao nagdadagsaan sa mga bangko. At ito naman yung studio ng Iranian State TV. Bukod sa mga airstrikes ng Israel, isa pang kinatatakutan dyan sa Iran ay yung mga espiya ng Israel na nagkalat sa buong lungsod.
Nagpakalat po kasi ang Israel ng napakaraming espiya na nagsasagawa ng mga pambobomba sa city. Naglalagay sila ng mga bomba sa mga kotse na bigla-bigla na lang sumasabog at saka sa iba pang mga establishments dyan. At mayroon din daw drone factory. At kagabi po, umatake sa Iran ang nasa 50 jet fighter ng Israel para sirain ang ilang mga targets, kabilang po ang pagawaan ng raw material sa pagbuo ng missile dyan sa city. Actually, wala na daw pong pulis, wala nang sundalo, kaya ang sabi ng mga Israeli, on the run na daw ang mga military sa Iran. At itong mga to na nakikita ninyo sa video, hindi po yan mga sundalo, sila po'y tinatawag na Red Crescent. Ang trabaho nila ay maghanap ng mga posibleng buhay pa mula dyan sa mga gumuhong gusali. At ang balita pa, nagkakagulo daw yung ibang mga manggagawa sa ibang mga lugar dahil delayed na daw ang mga sahod. At yung mga negosyante po ay nagpapanik na dahil sa taas ng inflation. At kabilang din po pala sa mga sinira ng mga jet ng Israel na pinalipad nung gabi ay 12 missile launchers ng Iran at saka mga storage facilities. So ayan, nakikita po ninyo na in action ang air defense ng Iran laban sa mga lumilipad na missiles ng Israel. Wasak din po ang Imam Hussein University na mayroong Nuclear and Aviation Faculty. Wasak din ang isang military base sa lungsod ng Tabriz, gaya ng nakikita ninyo sa satellite image na ito. At damay din po ang isang police station na ito kung saan marami daw na Iranian police ang nasaktan. At batay pa rin sa report, meron daw 5 helicopter na sinira ang mga Israeli. Kanina pinag-uusapan po natin yung bunker buster mga kababayan, ano? Ang sabi kasi ng nuclear watchdog ng United Nations, wala daw gaanong pinsala sa mga nuclear facilities ng Iran kahit inatake na ng Israel. Kasi nga tanging ang mga ultra heavyweight na bomba lang po ang makakagawa nun. Walang ganon ang Israel. US lang ang meron nun sa buong mundo. Pero ang sabi sa mga balita kahapon, ayaw nga daw ipahiram ni Trump itong mga bombang ito sa Israel. Yun ang mga balita kahapon. Pero sabi ko nga sa inyo, nagbabago ang isip ni Trump Dahil ngayon, ayon sa mga report, President Trump is now considering using American B-2 stealth bombers to blow up nuclear facilities buried deep in the mountains of Iran that Israel alone cannot reach. Pinag-iisipan na daw ni Donald Trump yung possibility na ipahiram itong bombang ito. So yan po yung update natin dito sa bunker buster bomb na hinihintay ng Israel, ano? We are all waiting, kahit kami dito sa Blessed Reader, we are all waiting kung anong gagawin ni Trump sa mga susunod na oras. Ipapahiram na ba niya yan? O papasok na ba siya sa gera? At ngayon, isa pa po sa mga pinangangambahan na gagawin ng Iran kapag nakisali na ang US dito sa gera is baka isara ng Iran ang Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz po ay isang waterway na kontrolado ng bansang Iran. Dito po dumadaan ang nasa 20% ng mga langis na kinakalakal sa buong mundo. That is 17 to 20 million bariles ng mga langis ang itinatawid dyan araw-araw. So marami ngayon ang natatakot na baka isara ng Iran yan kapag lumala ang tensyon. At kapag nangyari yun mga kababayan, pwedeng sumipa talaga ang presyo ng langis pataas sa buong mundo. Kahapon, 2 cargo ship na may lamang mga langis ang sumabog daw sa gitna ng dagat. So, iniimbestigahan pa yan kung may sabotahing nangyari. Pero posible kasi yan na parang parang kung totoo man na sinabotahe yan. That means a signal o pahiwatig na may hindi gagawing maganda ang Iran sa kalakalan ng langis kapag sakaling pumasok na ang US sa gera. I think hanggang dito na lang po muna yung mga update na maibibigay po namin sa inyo. Actually, sobrang bilis po ng mga pangyayari pero pinagsisikapan po namin sa awa ng Diyos na maihatid sa inyo ng buo yung mga kaganapan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, i-click nyo lang po ang subscribe button at notification bell para lagi po kayong updated sa mga balita at kaalaman na isinishare po ng inyong The Blessed Reader team. Muli bago po tayo magtapos, shout out po kina Ma'am Francisca Aranas. Isang malaking salamat din po sa inyong super thanks.
At kay Ma'am Rose Dagnala ng Oman, shoutout po sa inyo Ma'am Rose. Kay Sir Rod Israel Tan ng Cebu Province. Shoutout din po kay Sir Abn Mohamed ng Dammam City, Saudi Arabia. Kay Sir Rex Mamawag ng Isabela Province. Kay Sir Melvin Alimuron. At lastly, shoutout po kay Ma'am Amelita Ogasyon. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan, at muli sa mga kababayan namin dyan sa Middle East, lagi po sana kayong mag-iingat dyan at manalangin na ingatan po kayo ng ating Panginoon. Muli ay magandang araw po sa inyong lahat.